Magandang hapon po sa ating lahat. At bilang panimula ay makibasa po kayo sa akin sa Aklat ng Roma, 13, talatang 8 hanggang 14. Romans 13, verses 8 to 14. Let me read this in English Standard Version. Fulfilling the law through love. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandments are summed up in this word: you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is fulfilling of the law. Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand, so let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Purihin ang salita ng Diyos na ating binasa. Muli, samahan niyo ko sa maiksing panalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat muli kami sa oras na iyong pagkakaloob sa amin at sa malinaw na kapahayagan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming tulungan na lumago sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, at gawin mo kaming makalakad ng tapat sa iyong harapan na may pag-ibig sa aming kapwa, gaya ng aming binasa, na isang tunay na mananampalataya ay siyang gumagawa at hindi lang nagsasabi na siya ay tagasunod mo. Sa iyo ang lahat ng papuri o aming Diyos sa pangalan ng Panginoon si Kristo Jesus. Amen. Let me start with, Christmas, we know. So, pag Christmas, bigay na regalo, and this is where we experience yung goodness or love ng ating mga kasambahay, kaibigan, katrabaho. Kaya lang, malaking pagkakaiba natin bilang mga Kristiyano, walang season sa atin ang pagmamahal. We can always exercise this in every facets of our life. At yan ang hinihingi sa atin. So, sana ay hindi tayo katulad ng mga hindi mananampalataya na ang Pasko ay sa kanila ay yan ang pagdiriwang nila ng pagbibigayan, material, more of the material things. Bagaman, marami sa kanila ay naniniwala rin na dumating si Kristo. Pero ang pagkakaunawa nila kung sino si Kristo ay mababaw at ini-equate nila doon sa gathering na yon at pagbibigay. So ngayon, basahin natin at pag-aralan ang Romans 13:8 to 14 na pinamagatang kong the fulfillment of liberty, yung ating pag-ibig o yung love. Ang summary ng passage po na ito ay nagsasabi at nag-emphasize ng kahalagahan ng pag-ibig ni Christ ng pag-ibig sa pamumuhay bilang Kristiyano na nagpapakita ng ating tunay na kalayaan kay Kristo sa pamamagitan ng ating paggawa at pagmamahal sa ating kapwa. At ito ay isang katunayan na tayo ay sumusunod sa moral law sa pamamagitan ng ating action o yung ating pagmamahal, yung ginagawa natin. Ngayon, ibigay ko na po agad yung application sa inyo. Marami sa atin, mga Kristiyano, ay nag-struggle with legalism or license to learn to see liberty as a call to love. Which fulfills the law instead of merely pursuing personal freedom. This can empower them to navigate their relationship and responsibilities in a way that honors God. So, napakanipis ng pagkakaiba ng pagsunod sa batas dahil ito ay reflection ng iyong pagmamahal kay Kristo
at sa pagiging legalistic. Sometimes tayo ay nagiging overly righteous. I'll give you one example, and this has made so much influence in my life, in my corporate life, particularly because I get promoted very early. And when I get promoted, Kristiyano na ako noon. At sobrang talas ko sa ng mali. To the point where, sabi ko, yun ang sabi ko, anong patatawag ko experience. Pinaka most difficult experience in my life in the corporate. 4 years lang po ako naging line manager. Pero yun yung, kung babalikan ko sa akin, ay hindi nangyari. Pero sabi natin, bilang Kristiyano, natuto ako. Ano po, bakit po? Being so overly righteous, I'm so critical of people in the higher ups. To the point where I challenge them. They say, no. And then, here's a boss na hindi pa mananampalataya. Siya pa nagturo sa akin, Erwin, sa corporate life, there's always politics. Whether you like it or not, some people in the management are not the best. There could be the worst, but because there is politics, they are there because of their relationship with the big boss. So that's something I cannot accept at the time. And later I realized, sabi niya, Erwin, at the end of the day, so long as hindi ka nakikisama sa mali, you have to stand your ground, but hindi mo sila pwedeng awayin. Because doon ko rin natutunan, at the end of the day, pag inaway mo sila, parang sinasabi mo, hindi nag-iisip yung higher management. They put them there for a reason. For some reason, kaya sila nandoon. In fact, it's a very, pagka naisip nyo, gatekeeper lang sila, Erwin. Pag sinabing gatekeeper, nagabantay ng gate. So essentially, they may not be the best, but they have a purpose. The management put them there as a gatekeeper so that they know what the people below are doing. And then it made me realize, oh yeah. And then, ano yung nakita ko rin sa sarili ko? I'm so critical of others, I forget that that's not what Christians do. Yes, as Christians, nakikita natin ang mali, pero hindi para i-crucify yung nakikita natin gumagawa ng mali. Because I realized that I myself was a product of, sabihin natin, isang kasalanan na hindi ko rin kayang tingnan at sabihin, matuwid ako sa lahat ng pagkakataon. And you know what, after that, my career prospers. Sabi niya, hindi mo kailangan makisama sa mali. You have to stand your ground, pero hindi mo kailangan mag-away. Hindi mo kailangan silang tuligsain. And tinuro niya sa akin ang good politics. Good politics means you do what is right. But don't crucify, don't criticize those who are not doing what is right. God will do something for them. Alam ng management yan. And true enough, when I reach the highest level, at the end of the day, sa management, you hire everyone to deliver results. It doesn't matter how or the manner. Because at the end of the day, for the corporate people, ang nasa utak lang nila ay profit, pera. And that's one realization that, that made me, okay, hindi ko naman pala kailangang awayin eh. In fact, after that, I was able to get along with anybody without compromising my faith. Of course, I know I have to be very strict about that. So what does this tell us now? Yun yung sinasabing application. Yung tayong Kristiyano, dahil natuto, we have the tendency to become overly righteous. Yun ay tinatawag nating legalism. Lahat na lang na makikita natin, pupunahin natin. At darating tayo sa point na pagka hindi nasunod yung gusto natin, ay i-criticize natin. No, that's not what God tells us. Just look at one example, a very vivid example of what happened to Jesus Christ. The Pharisees are the ones who truly understand the law. They know it by heart. By the time they were born, they were taught. But look at it.
how come they missed the essence of that law? And they're the ones who crucified Jesus Christ. Pero hindi nag-essence ng gusto ko sabihin. Anong naging response ni Christ sa ginawa ng mga taong yun? Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. That's love. That's love. Kaya nga dito, sabi dito, kung meron mang isang utang na hindi natin kaya bayaran, ano yun? Yung pag-ibig na ginawa ng Diyos Ama sa atin. We will never be able to repay that. May kasabihan tayo sa Tagalog, pwede mo suklian pero hindi pwede ibalik. Tama? Sukli means you pay it forward. Ang pagsukli natin is sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Pero ang Diyos, hindi natin siya pwedeng bayaran. Paano mo siya babayaran? And this is what God is telling us. Now, this sermon teaches that Christian liberty is not a license to act selfishly. When we say selfishly, we are doing these things because we want ourselves to feel good about it. Nasunod ko ang ano. No. Because sinasabi rin ni Pablo rito, di naman tayo darating sa hanggang sa dulo, hindi pa rin naman natin ma-perfect yung law eh. Kaya doon sa commentary, hindi ibig sinasabi ni Pablo na ang summation ng law, lalo na yung second part ng Decalogue, ay ang pag-ibig, hindi sinasabi ni Pablo na ma-perfect natin yung ano He was not saying that. What he's saying is, your way of obeying God is loving your neighbor. But you'll never be able to fulfill that law. In our lifetime, we will not. We will always fail. Okay? So yun po tinuturo sa atin. This is not a license to act selfishly, but a summons. Summons means pagtawag, pag-uutos sa atin, para ano? To love sacrificially. Embodying the essence of God's commandment. This love is both a duty and a privilege. Duty sapagkat bilang mananampalataya, yun ay pamantayan natin, yung Ten Commandments. And a privilege, kasi bakit? Privilege kasi sa pagsunod natin, sa paggawa natin ng mabuti, sa pag-ibig, nire-reflect natin yung character ni Christ. Walang privilege ang hindi Kristiyano na gawin yun. Ginagawa lang niya yun para sa kanilang sarili. Pero tayo, pag ginawa natin yun, we are practically telling, I'm actually mimicking what Christ did. Privilege yun. Pag sinabi pribileheyo, hindi lahat binibigyan nun. Ang hindi mananampalataya, kahit sa anong buting ginawa niya, sabi natin, di ba, basahan yun sa harapan ng Diyos. Pero sa atin, it's a mabuting, mabangong samuyo yun, kasi it's our reflection of the love that we get from Jesus Christ. Ano yun? Yung self-giving love ni Christ na mamatay siya para sa atin. Kaya na sinasabi ko, na kailanman, hindi natin yun mababayaran. All throughout our life, there's no way we can repay God. So sa akin, pwede ka lang magsukli, magbalik ng konti. But to the point of us repaying God for what He did, we will never be able to do that. So meron pong tatlong bagay na gusto kong ipahayag. Number 1 is, love fulfills the law. Number 2 is, wake up to love. And the third thing is, dress in Christ's love. So first yung, love fulfills the law. Yun yung verses 8 to 10. Owe no one anything except to love. Kung matatandaan nyo, kaya kung nilaktawan yung 1 to 7, yung pag-respect sa government, diniscuss na ni Pastor, naging preaching na to ni Pastor Manny. Kaya lang, pag itinuwid nyo ron, sabi niya, huwag nyo hayaan magkautang kayo sa government. Kaya kailangan, kung kailangan magbayad kayo ng tax, magbayad kayo ng tax. No matter how cruel the government is, no matter how corrupt they are, we are mandated to pay taxes. So ito naman ang susunod. Huwag ka raw magkautang kahit kanino except to love. Yung sasabing, well, kay Christ, hindi natin babayaran yan. Pero dapat sa kapwa mo, mabilis tayong magmahal. For the one who loves another, sabi niya,
has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. You should love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is fulfilling of the law. Now, sino yung pinapatukulan ng pagmamahal? Hindi lang yung kapwa mo mananampalataya, maging yung hindi mananampalataya. Sabihin natin, lagyan natin ng practical sense yun. Pinakamahirap magmahal sa hindi mo kakilala. No? Alam ba, yung kapitbahay mo, hindi na mananampalataya. May kapitbahay na masungit. Ha? So alam mo yung lahat na lang tinitingnan. Paano mo siya mamahalin? Let's put that in a practical sense. Hindi naman natin kailangan makipagbeso-beso sa kanya. What we're saying is, we can love that person by extending the understanding. Okay? Hindi natin siya papatulan. And sabi nga, isang sa Matthew is, batuhin mo ng tinapay. Hindi man literally is batuhin siya ng tinapay, but it's a kasabihan lang. But rather, suklian mo ng mabuti. Kasi, yun lang yung pwede nating gawin. Okay? Sa Leviticus, sabi dito, except to love one another. Sabi dito, it represents the second greatest. Alam na natin yung first. Siyempre, ang first is, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. But sabi niya, the second greatest commandment is this, that you love your neighbor. Kung mababasa nyo, yung Matthew 22, yung Luke, 22:39, sabi niya doon, and he said to him, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And then 39, and the second is like it. You should love your neighbor as yourself. Madaling basahin pero mahirap gawin, di ba? Pero bakit pinag-utos ng Diyos yun? Kasi kahit man hindi mananampalataya yun, image bearer pa rin siya ng Diyos. Okay, anything na gagawin natin to our neighbor is an offense, an affront sa Diyos. Kasi siya man ay image bearer. Kawangis, ginawa siyang kawangis ng Diyos, dala-dala niya yung wangis ng Diyos. Bagaman siya ay hindi mananampalataya. Sa Leviticus 19:18, you shall not seek vengeance and you shall not harbor a grudge against your fellow citizens. And you should love your neighbor like yourself. I am Yahweh. That was a command. Hold a grudge. Madali lang po sa atin yan. Likas tayo makasalanan, di ba? Minsan, makanti lang yung pride natin. Nag-flare up tayo. Ang bilis natin mag-react. Pero yung sinasabi ng Diyos, ang palagi natin alalahanin is, an affront to that person who is the image bearer of God is an affront to God. Kasalanan sa Diyos. And then in Luke 10:27, and he answered, you should love the Lord your God from all your heart and with all your soul and with all your strength and all your mind, and your neighbor as yourself. Ang pwede ko sigurong gamiting kapareho yung sa asawa, di ba? Tayo, pag nag-asawa, sabi natin, ang affront natin sa asawa is affront natin sa ating sarili. So ito rin yun. Yung affront natin sa neighbor is an affront to ourselves because he or that person is also an image bearer of God. At ano sinasabi niya? Sabi niya, pag ito nasunod nyo, you have fulfilled the law. Paul suggests that love of a neighbor is the essence of the law. Galatians 5:14. For the whole law is fulfilled in one statement. You should love your neighbor as yourself. Sabi niya, in the whole law, sum up in one statement. For the whole law is fulfilled in one statement. You should love your neighbor as yourself. And in Galatians 6:2, carry the burdens of one another and so fulfill the law of Christ. Yun ang utos ni Kristo. Carry the burdens of one another. Sa atin, naituro na, siguro, I'm sure naituro na ito sa atin. Tayo madalas, nagkakasala pa rin kahit sa pagbibigay. Why? Because when we give out of abundance. Yung sobra. Minsan pa nga, meron tayong sa amin sa Mindoro, may tinatawag na sobrang matuos.
Ang ibibigay pa sa'yo yung luma at saka yung halos di na magamit. Pero nagbigay naman siya. Pero no, giving is sacrificial. During sa lamay ng aming Tito Angelo, nag-stick sa akin yung ginawa niya bagaman hindi sa akin personally, kasi ako po kami nasa dulo eh. Kumbaga, naaambunan na lang kami. But, very sa akin, very vivid. So, every time, every December, bagaman hindi kami, sabi namin, lumaki sa rangya, but I can tell you that we experience what the affluent people had experienced. We have corned beef, we have everything. Kaya nga pag December, tuwa kami kasi andyan yung package. And now, his son was saying, his dad has to work double time para makapagbigay. That really is sacrificial love. And he has to sell the idea to her wife. Kasi syempre, di ba, pag mag-asawa tayo, sasabi, hindi madaling magbigay kasi tatanungin ka na asawa mo, bakit lahat na lang diyan ka nagpapadala? Bakit every time? You know, many times, hindi ko naalalang nagbigay siya ng isang box lang sa amin. 2-3 boxes of, tawag doon? Balikbayan boxes. Malalaki yun. So, to the point where may pangalan. So, kilala niya kami lahat. So, kaya lang, syempre, ako nung bata, ano ko, syempre, na-enjoy ko, meron pagkain, tapos meron sapatos, may damit. Ganun ko siya naalala. But growing up, ang realization ko is, si Uncle Angel, yung privilege na tinatanggap niya doon, ipinaranas niya sa amin. Even we are thousands of miles away. And so, sa akin yun, na-impress sa akin yun. Kaya sabi ko, hindi ka pwede magbaramot. Wala lang si tatay, naalala ko. Minsan lang ako pinalo ni tatay rin eh. Ang sakit-sakit pa eh. Dahil sa candy. Nagawin ko, siguro dumating, may dadalang candy. Eh sabi ko, penge. Hindi ako binigyan, sinubo lahat. Pinalo kami dalawa. And my realization is, hindi ka pwedeng maramot sa kapatid mo. Kailangan bukas lagi yung palad mo. Isang beses lang pinalo pero nag-stick sa mind ko yun. So, isasabi sa atin, sacrificial ang pagmamahal. Hindi siya comfort. Kasi pag comfort, meaning, di kung ano yung sobra, yun yung bigay mo. Sometimes we have to be conscious of there are things we can choose not to have because we are aware some people doesn't have it. At maliit na bagay yun. Why? Kasi mas matindi yung ginawa ni Christ sa atin. It is His life. He gave up His life for us. Kaya sabi ko, if there's one debt, utang na hindi natin kailanman mababayaran, ang utang na yan ay ang kaligtasan. Yung pag-ibig na binigay sa atin ni Kristo. Hindi natin siya mababayaran. And all we can do is what? Yung sinasabi niya, mimic or copy me, I'm your standard, not to the point na maabot mo siya, dahil naman natin siya maabot. Pero yung maipakita natin, yung pagmamahal natin sa kapwa, because He did it, and yun ang utos niya. Sabi niya, that's how you fulfill the law. Then, 39, for the commandments, ito na yon. Ito pala yung babasahin ko kanina. Yung naalala nyo, so sa Luke, yung isang mayaman na sumunod, sinasabi niya, Lord, nasunod ko na lahat. Kasi sinasabi dito, for the commandment po, nilisalit dito ni Paul lahat yung 10 commandments. At sinabi niya dito, inutos siya to doon sa isang mayaman tagasunod. So I'll be reading Luke 18:19-22. And Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. And he said, Lord, lahat yan ginawa ko na. All this I have observed from my youth.
mula nung bata pa ako. Anong sagot ni Kristo sa kanya? And when he heard this, Jesus said to him, you still lack one thing. Sell all that you have and distribute the proceeds to the poor, and you will have treasure in heaven. That's love for the neighbor. So, ibenta mo lahat. Yan ang hindi pa nagagawa. Because pag napansin nyo, yung first several commands is about me following the commandments. Yung sabi kong selfish act. You want to do this because you want approval from God. Lord, nagawa ko lahat yan. Sinunod ko lahat ng utos mo. But God, what Jesus Christ is telling is, you're doing it all because, or all about yourself. It's all about yourself. Selfish ang pagsunod. So sabi, sige, ibenta mo lahat. Mahirap, di ba? But the essence there is, yung true essence ng pagsunod is if you have concern for others, for your neighbor. Yun eh. Pwedeng nasunod mo yung several commandments, pero kung hindi mo minamahal yung kapatid mo, anong essence, anong silbi nun? You are just merely following the law to get approval from God. Pero yung standard ng Panginoon, hindi. Look at what I did. This is exactly what maybe Jesus Christ is telling. I gave up my all. Bumaba nga ako dito eh. And inako ko yung pagiging katawan tao, bagamat hindi ko give up yung pagiging Diyos ko. And yet, I feel your emotions. Naramdaman ko yung pain nyo. I suffer them. Because of what? Because of His love for us. Of course, the second part nun is because that is the justice required by God. Eh, pwede naman yung tanggihan kung tutuusin. So, yun po yung sinasabi doon. You should love your neighbor. A quotation from Leviticus 9:18. Sabi niya, ito yung fulfillment ng law. So, ulit-ulit, you should love your neighbor. Because this is the fulfillment of the law. So, that's the first one. Number 2 is, wake up to love. Magising na tayo. Of course, ang context is, sinasabihan niya yung mga Kristiyano doon sa time sa time noon sa Rome, na sinasabi niya malapit na kasi yung malapit nang dumating si Kristo. But when he say malapit, he wasn't saying as in literally malapit, but he's saying the urgency. You have to act now. Na sinasabi lang po doon is, ni Pablo is, this is the time. Noon yun di lalo na ngayon. This is the time. Again, this is another struggle for most of us Christians. Palagi tayo nag-iisip, pag gusto natin gumawa ng bubuti, palagi nasa mind natin yung something grand, something na malaki. Hindi po yun ang nire-require ng Panginoon. Simple gestures. Simple act of love. Kaya lang, bakit po ganun tayo mag-isip? Again, because selfish nga tayo eh. Gagawin natin yun kasi to be recognized. Di ba? Ganun lagi tayo mag-isip eh. Parang, I have a good plan, a very grand plan of how to do this. Kaya sabi natin, even sa paggawa ng mabuti, pansinin nyo, nahuhulog tayo sa kasalanan. Kasi number 1, you're telling God that you're doing it by yourself. Kasi bakit? Kung hindi naman i-allow ng Panginoon niya, di naman mangyayari yan eh. Kaya lagi is, Lord, kung saan mo ko gagamitin, small or big, I don't know. Hindi naman natin alam, di ba? It's up to God on how He is going to use us. The question is, will you obey? Pag sinabi niyo, dito ka, susunod ka ba? That's the question, yun mahirap. Kasi nga, meron tayong sariling mindset na, ganito ko gagawin. No. There are several, I will be mentioning names. Madaming instances wherein ito yung natural attitude ng mga Kristiyano. Gagawin ko to kasi para sa Panginoon. Pero ang tanong, yan bang niluloob ng Panginoon para sa iyo? And kaya mo ba ginagawa yan really because that's what God's
telling you to do. Or you're doing that because you want to what? Get approval and be recognized. But still, that is a mabuting gawa naman yun. Pero ano sabi ng Panginoon? Kaya sabi ko nga, ang taas ng standard ng Panginoon. If it is not for the glory of God, it's nothing. It is nothing. So yun po yung sinasabi niya. So dito, sinasabi ni Pablo, ngayon na ang panahon. So sa atin, yun yung utos sa atin. Huwag na kayo mag-isip bukas or mag-iisip ako ng plan. No, simple gesture. You do it now. We do it now. This is the time that we give or we care for others. Then sabi dito, sa 13:11, wake up from sleep. Okay, it's a metaphor. Kasi sabi lang niya dito, dati natutulog kayo kasi nandun kayo sa ilalim kayo ng kasalanan. O ngayon, dahil wala na kayo sa kasalanan, hindi na kayo under the power ng kasalanan, hindi kayo pwedeng natutulog pa rin. Kailangan niya nang gumawa. And, yun ang struggle natin, di ba? Preaching ko last several Sundays sa GBC is that ang buhay Kristiyano hindi nasa loob lang ng worship. This is a formal worship. Ang buhay Kristiyano, ilang percent ang informal worship natin? Mas malaki po yun. Ang informal worship natin is, well, kung nag-work kayo, 8 hours a day, nandun kayo sa office. That's your informal worship. You spend so much time in the office, but how are you being perceived? How are you making gestures to unbelievers to make them see that you are something different, that you have Christ in your life? That's why no matter how difficult the job is, I was telling my son Timothy, you are being paid to solve the problem. So don't give any complaint. Kapag nag-sign ka ng contract, you say the amount, the contract says, you solve the problem. Don't say anything. Pag hindi mo kaya, leave. Find another job. That's what I'm telling him. Huwag kang magsasalita na, sinong tao ang pwedeng mamili ng boss? Wala. You have to go through that. You cannot tell the company owner to have your own boss. No. They will tell you who will be your boss. And bosses as they are, I became a boss. We are the boss. We tell you what to do. We make mistakes. Yes. But again, bosses are paid in pagkakaiba. Managers are paid to make decisions. Pinabayaran kami sa desisyon. Kaya pag lumapit kami sa management, this is what we will do. Whether the people below likes it or not, we will execute that. Because at the end of the day, pag tama yung decision, I'm serving my master. If not, I'll be reprimanded. Hindi yung tao sa baba. I'm the one being reprimanded. You made a huge mistake. Even if ang gumawa ay nasa baba. That's yung pagkakaiba ng leaders kasi sabi sa team. There's a difference between being a leader and being a salesperson. Mas madali ang trabaho ng salesperson because you just think of yourself. The manager thinks of everything. And at the end of the day, whether tama or mali ang desisyon, who bears the brunt? The manager. I will tell you, you are what? You are a good-for-nothing manager. Mas harsh sa amin kaysa sa tao. Sa tao, mas polite kami. Pero ang management, pag sa amin, they will call you a dead wood. You know what's a dead wood? Patay na kahoy, walang silbi. Walang sinasabi-sabing you're fired. When you say you're dead wood, you're good for nothing, may mahiya ka naman sa mukha mo, mag-resign ka na. Okay? Hindi ka uutusan. Kasi bawal yun. Pwede ko siyang balikan. So, yung sasabi natin. So, ilang percent ang nandito sa worship? How many hours are we here? Even if we say 8 hours, that's only on a Sunday. And then on a prayer meeting, we are there for probably 2 hours. So 10 hours. The rest, so 24 times 7, the rest is saan? Sa bahay, sa office, sa community.
That's where we spend. Doon po natin ginagamit karamihan. So ang tanong is, how are we demonstrating the goodwill, the gestures to our neighbors? Kaya sabi niya, wag na kayo matulog. 1 Thessalonians 5, 6 to 7. So then we must not sleep like the rest, but must be on the alert and be self-controlled. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. So, ganun pa ba tayo? Hindi na dapat. In fact, kaya yung sabi ko, preaching ko, pag naging Kristiyano tayo, unti-unti, of course, hindi naman kaagad. Ako, nag-struggle ko rin yan. May mga facets ng buhay natin na ito muna ibibigay mo sa Diyos, tapos eto, until finally, lahat ng facets ng life mo. Sabi, ang lokohan ng iba, di ba? Sabi sa mga Baptist, ang pinakahuli daw sino-surrender yung wallet. Kasi, lalo na pag malaki sweldo nyo, yun yung pinakahuli, last thing is surrender. But I don't know, to all of us. Iba-iba yan. Sabi natin, meron tayo mga little sins na hindi pa natin sino-surrender. But that's how it is. Ang sinasabi lang is, ultimately, ang anak ng Diyos, lahat yan, hindi po pwedeng maapektuhan ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi, then you better start asking yourself, Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano lang kayo pag nasa sa loob ng worship hall. Paglabas, hindi na kayo Christian. That's a big question. Okay, sinasabi niyo doon, sinabi niyo doon, nasa na tayo sa verse 13, 13:11. Besides this, you know that the time, the hour has come for you to wake from sleep. For salvation, alam niyo ibig sabihin, salvation, yung pagdating ng Panginoon, has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believe. He was saying, nung una nilang na-meet si Jesus Christ, at the time, nakausap niyo ngayon mga mananampalataya, mas malapit na, pero hindi sasabing parating na. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality. So, sabi natin, gamitin daw natin yung weapons of light. Basahin po natin yung Ephesians 6:13 to 17. Ephesians 6:13 to 17. Paano daw po tayo lalakad? Mag-wake up, gamitin natin yung weapons of light. Sabi dito, 13. Because of this, take up the full armor of God in order that you may be able to resist in the evil day, and having done everything to stand therefore girding your waist with truth, and putting on the breastplate of righteousness. 15. And binding shoes under your feet with the preparation of the good news of peace. 16. And in everything taking up the shield of faith, with which you are able to quench all the flaming arrows of the evil one, and receive the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is what? The Word of God. See, sabi sa atin, yun ang armor natin, dala-dala natin yung salita ng Diyos. Kasi, kapag hindi natin inilagay sa buhay natin yung salita ng Diyos, ay yung para tayo sabi niya, natutulog ka lang. Alam mo, pero hindi ka naman gumagawa. Pero also, sinasabi rito is, kailangan natin dala-dala yung salita ng Diyos. Bakit? Temptations will come. In a project, ang pinakamahirap po laging step is yung first step. Yung trying to envision everything. Pero pag na-overcome niyo po yung envisioning, everything will follow. Kaya lagi nagsasali-saliwa. Kasi, ang action natin, hindi pa man nagpaplano, tumatakbo na. Tapos all of a sudden, later on, marirealize mo, ang dami palang struggles, ang dami palang hurdles. No, first is envision. And andito, sinasabi lang dito, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? We already have Christ. So lahat na pagtagumpayan na ni Christ. We are indwelled by the Holy Spirit. We have the Word of God. So that's why when we make a vision, the vision should always be aligned with the Word of God. We will not be doing something for our own. It should always be
in accordance to the will of the Lord. Kalooban niya. At hindi na po tayo dapat naliligaw. Bakit? Kasi, andito na nga yung Bible eh. Kaya ako po yun ang sinachallenge ko sa ating leader, paano ba babasahin yung Bible? Kasi for example, kung babasahin natin siya talaga, 2 years mauubos. Halimbawa, may tanong ka sa Holy Spirit, alam naman 2 years bago maintindihan yung Holy Spirit. Kaya yun po yung challenge ko sa kanila. So I'm asking our leaders how to attack the Bible such that yung mga important doctrines, for example, doctrine ng deity ni Christ. Kasi pag nagkamali tayo sa deity, di may mali na kaagad. Kailangan yun, masagot na kaagad natin. Para pag nakita natin yung deity at saka sovereignty, pag binabasa natin yung Bible, doon na-realize, kaya pala sinasabi sovereign ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, lahat ng nangyayaring to, nasa kapangyarihan niya. Kaya lang, pag hindi mo na-intindihan, ano yung sovereign? Saan siya sovereign? Even in our choices? Ganun ba yun? So, pag hindi po natin siya naintindihan, binabasa natin yung Bible as a mere ritual. Tapos, pag may tanong ka, ang haba, 2 years. So, nakalimutan mo rin yung tanong mo, hindi pa nasagot. So, that's the second one. The third one, dressed in Christ's love. That's in Romans 13-14. So, dito, ang metaphor na ginagamit is isuot ang balute ng sino yun? Si Kristo. Yun yung metaphor na ginagamit. Na ibig sabihin, pag sinuot mo, di ba, tayo mga babae, lalaki, di ba? Pag pupunta tayo ng isang handaan o isang event, ang pag-dress up natin ay deliberate. Di ba? Hindi yan random na humugot ka lang sa aparato. Tapos, paglabas mo sa, sisitahin ka na asawa mo, hindi nagmamatch yung masuot mo. So, deliberate. So, what Paul is saying is, dress Christ's love, it's a deliberate effort. We put on Christ. Alalahanin natin lahat ng sinabi niya. Dala-dala na, nasa sa atin si Christ. So, it's a deliberate effort that whenever we face anyone, we are representing Christ. It's a deliberate effort. Whenever we're making decisions, lalo na halimbawa, in the height of our anger, ang hirap kontrolin yan. Pero remember, you are the Son of God. You have Christ in you. Remember what Christ did for you. So yun po itinuturo sa atin. Sabi niya, put on Jesus Christ. So isuot natin yung baluti ng katotohanan. So yun po yung sa atin ituturo sa atin. So parang sinasabi niya is, yung ating lifestyle, yung ating pamumuhay, this is a challenge for everyone. Mahirap po siya. Mahirap sa akin. Mahirap sa lahat. Pero sinasabi is, ang lifestyle natin is yung lifestyle ni Christ. A life of humility. Patient. Enduring. Kanina doon sa Bible study sa Sunday School, sinasabi niya, minsan kailangan natin magtiyaga ng matagal. Ganun talaga eh. Kasi, bakit? Timing ng Diyos, hindi naman tayo yung timing natin na susunod eh. At pansinin nyo, pag hindi kayo nakasabay sa timing, pag nainip kayo, gumawa kayo ng sarili nyong action, what will happen? Sablay. Or, what we called in Psalms, si Brother George Wood, palagi na pinag-usapan, pag makulit ka talaga, in-insist mo, it becomes a bitter herb. Mapait yung karanasan mo. Kasi minsan, sa kukulitan mo, bibigay sa'yo ng Diyos yan. Pero, mapait. Hindi mo ma-enjoy. It was just telling you, hindi ka naghintay eh. Ibibigay ko sa'yo that it's for your own destruction. It's not for your own good. Okay? Sabi dito, verse 13, yung mga hindi magagandang bagay, strife and jealousy. Alisin na daw po natin yan. Yung strife, galit, jealousy, inggit. Yan daw po ang pumipigil
para magkaroon ng unity among believers. Strife. Yung mga maliliit na bagay, pinapalaki pa natin. Alam mo yung parang, sana pinalampas na. Inggit. Kaya nga pag binasa nyo, tama no? Kapag ando doon yung pagmamahal mo sa kapwa mo, wala na yung covetousness eh. Wala yung murder. Kasi you love your neighbor. You will not mean any harm to him. And to us lang kasi minsan ang hirap arukin. Kasi akala natin when you say murder, kasi siyempre literally ang murder sa atin, papatayin mo siya eh. Hindi yun yung standard ng Panginoon eh. Murder is that if you have an ill motive to a person, hindi mo pa man siya ginagawa, that's already a murder. Pero sabi niya, kung may concern ka, kung may care ka sa neighbor mo, hindi mo na pag-iisipan yan. Hindi mo na siya pag-iisipan ng masama kaagad. Kasi bakit? Anong sabi doon? He himself is an image bearer of God. Anything na ginagawa mo against that person is an affront to God. So yun, sabi niya, alisin na natin yan. Galatians 5:19 to 21. Let me read that. Mas mabilis to. Galatians 5:19 to 21. (5:19 to 21), sabi niya po dito ay envy, drunkenness, orgies, and things like this, I warn you, as I warned you before, that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Okay. Then, anong pinapagawa niya sa atin? Sa atin, 13:14, put on the Lord, a metaphor indicating that believers must appropriate Jesus Christ's virtues and imitate His love. So, basahin po natin yung Galatians 3:27. Sabi niyo doon, for as many of you as were baptized into Christ, is it Galatians 3:27? Yeah. Into Christ, have put on Christ. So, sino man daw na nabautismuhan kay Kristo, ay isinusuot na nila si Kristo. Dala-dala na natin siya. Yung sinasabi niya. And then, sinabi din niya sa Colossians 3:9 to 10, do not lie to one another, because you have taken off the old man. The old man, yung ating lumang pagkatao, together with his deeds. Sabi niya, tinanggal na natin yon. Do not lie to one another, because you have taken off the old man together with his deeds, and have put on the new man, ang ating bagong likas na kay Kristo, that is being renewed, patuloy, isa past tense, pero being renewed, tawag doon, Andy, present perfect tense, ongoing. Sabi niya na, patuloy na nagbabago in knowledge according to the image of the one who created him. Ano sasabi po rito? Wala na tayo doon sa ating lumang likas, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo ngayon ay alipin na ni Kristo, nananahan sa atin si Kristo, at tayo ay patuloy na nagbabago in knowledge, sa kaalaman natin patungkol kay Kristo. Saan po natin makukuha? E di syempre dito, kaya tayo nutusan magbasa ng Bible. And sabi niya, according to the image of one who created him. So yun po yung utos sa atin. Ngayon, ang challenge po sa atin is the action itself. I'm sure all of us, alam na po natin ito lahat. Ano po yung lacking? The actions, the gestures. Sinasabi niya, ang totoong pagsunod ay makikita saan? Hindi sa confession sa bibig, sa ating buhay. At saan pong aspeto ng buhay? Marami po. Hindi lang sa loob ng iglesia, but mostly po sa labas. Ang challenge po talaga ay sa labas. Dito po madali eh. Kasi mananampalatayang kasama natin eh. Ang challenge yung sa labas. Paano ka makikipag-usap sa isang barumbadong tao, subordinate? Meron mong ganon.
Paano ko makikipag-usap sa isang boss na palagi may bias? Pero sabi niya, we have Christ as a model. If we can show that, those little gestures, we are truly the Son of God. Because bakit? Kasusunod natin, umaagapay or humahakbang tayo ng katulad niya, bagaman mahirap. Ngayon, bagaman siya sabi kong mahirap, ang sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na. Bakit po natin hindi mapagtagumpayan? Bakit po tayo nahihirapan? Because of our own pride. Hindi, yung pride natin, hindi pa rin natin sinusuko kay Christ. Ando doon pa rin, kaya pag nakanti tayo, ang bilis natin, kasi ang metaphor po niyan ganito hanggat iniisip nyo kayo ay may puwang at mataas ang inyong kalalagayan sa mundo, natural mo, offend ka. Pero kung sinasabi mong wala ka naman, sa harapan ni Kristo, basura ka, ano yung pagmamalaki natin? Wala. But yung pong pride, pinakamatagal i-surrender. Kasi nakikita pa rin natin ng ating sarili na mas may karapatan o mas mataas sa kapwa natin. Remember, kung tayong totoong nakakakilala kay Kristo, ang sabi ng Diyos sa atin, kahit yung pinakamabuti mong ginagawa, walang katuturan sa akin yan. So ang ibig sabihin nun, basahan ka sa harapan ko. Ang basahan ba may pride? Wala. Chimoy-chimay. Sinong dating? You are good as nothing. But as long as we see ourselves worthy of the others, we will have difficulty accepting the katuruan. Kasi bakit? May natitira pang fried chicken na hindi natin babasag-basag. Tandaan niyo sinabi ng Panginoon, even our good things, good deeds, ay marumi sa harapan niya. So pag in-equate mo yon, wala ka namang kabuluhan sa akin In fact, padadala nga kita sa impyerno Hindi ka naman dapat nandirito Pag binasa niyo pa, maraming passages sa Bible, sa New Testament, ano sinasabi niya? Mas pinili ng Diyos yung mangmang. Bakit? Hindi matalino. Para yung mangmang, wala siyang po pwedeng sabihin sa Diyos, ibalik, mangmanga siya Nasasabihin lang niya, kaya ko nalaman ito, kaya ko na-discover ito, is because ibinukas sa akin ng Diyos. So, ano ipagmamalaki mo? Wala. Di ba sabi niya, mas pinili ng Diyos ang mangmang at maliliit sa lipunan. Upang pahiyain ang mga matatalino at nasa taas. Na ang tunay na kabuluhan ng buhay ay hindi doon sa meron sila, but rather kung sino yung nadudoon sa kanilang puso, si Kristo. So tayo yun. Tayo ang magtuturo sa kanila. I have shared it with you. Chosen race, Israel, itinakwil. O ano naging means ng Panginoon? Yung hintil, marurumi, mabababa. Siya ang ginamit ng Panginoon para turuan para ibalik ang Israelita. That's how God works. If we can see the principle, then it will be easier for us to accept who we are. And madali sa atin. At sa lahat ng facets ng buhay natin. Palagi natin isipin, maliit na tao lang naman ako. In fact, I'm so thankful that despite me, sa aming magkakapatid, ang lokohan namin, wala namang graduate sa amin ng UP. Hindi man kayo matatalino. Pero sabihin nung eldest brother namin, but look at how God blessed us. So anong message? It's not about the intelligence. It's about God working in us. It's not that what we have. It's about who is behind us, who is with us. And as long as God is blessing us, we can do a lot of things. Much greater than we thought we can handle. So yun po yung learning natin. At dahil nakikita natin ang sarili nating maliit na speck sa harapan ng Diyos, that give us more sa Kanya para ibalik yung blessing.
o yung thanksgiving. And at the same time, hindi mahirap sa ating tumingin sa kapwa. Kasi sabi natin, I'm insignificant as well anyway. So why would I despise someone like me? Pero yun ang irony ng life, di ba? Yung parehong mahirap, nag-aaway. Okay. So with that, purihin ng Diyos sa salita na ating napag-aralan. Malinaw po ang salita ng Diyos. Our prayer is that i-empower tayo ng Banal na Espiritu na humakbang. Kasi many of the teachings ay dala-dala na natin. Ang ating hurdle na lang is hahakbang, susunod. That's the most difficult part. So let's pray. Ama namin Diyos, salamat sa munting oras na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa mayamang kapahayagan mo ng iyong mga kalooban, ng iyong example bilang aming tagapagligtas at bilang kung paano kami mamumuhay sa mundong ito. Naipahayag o nailatag mo na ang lahat ng kautusan at pamantayan na po pwede namin tingnan. But we pray for you to strengthen our resolve sa paghakbang sa tama at paghawak sa katotohanan na meron kami. Naniniwala kami, Panginoon, na kung mapangahawakan namin na matibay ang lahat ng yan, ay magiging matapang kami sa lahat ng haharapin namin. Wala kaming kakatakutan sapagkat alam namin, ikaw yung kasama namin. That's number one. And number two is that wala kayo ibibigay sa amin na that is beyond doon sa aming capabilities or kakayanan. And thirdly is that hahawakan namin yung pangako mo